Yan na, pinawisan na ako. Nag-stop na natin dito sa hagdan. Ayan na, yung hagdan naman mataas. Alam mo ba ngayon na parang, kasi one time na nagpa-massage ako. Sabi nung therapist, "Ma'am, ang dami-dami mo naman lamig, as in buong katawan." Yung lamig. Tapos yung mga shoulders ko frozen, ang dami kong frozen muscle. Kaya parang pag naglakad ako, sakit na mga binti ko. Alam mo ganyan. Tapos inisip ko baka mamaya may sakit na ako. Yung ganun. Pero sabi nung "Ma'am, matanggal yung pag matanggal tong mga lamig-lamig mo, magiging okay ka na." Kasi parang isa din yung dahilan na parang ako ba? Parang ako na anxiety. Parang ang reliever ko ngayon, pagka feeling ko naninigas yung kamay ko, yung mga braso ko, yung kamay ko. Parang gusto ko magpahilot agad. Kaya buti na lang ako naman kasi vocal talaga ako. Bina-voice out ko kung ano yung mga naramdaman ko. Lagi kong sinasabi sa asawa ko, sabi ko sa kanya, sabi ko kay J-Lord na ganito yung naramdaman ko, ganyan. Sabi niya, "I feel you." Ganito pala siya dati. Nagkaroon din kasi siya ng anxiety dati. Nauna lang siya pero mas matagal yung sa kanya. Di niya alam na anxiety pala yun. Pero ang hirap pala pag ganito na yung mag-overthink ka na may sakit ka. Wala naman pala. Yun yung mahirap na kapag pangit yung naramdaman mo, oras din ang pagitan kapag ganun yung naramdaman mo. Ako first time ko tong binidyo ngayon kasi gusto ko ding ang tawag nito, ika-captures yung mga video ko para documentary. Gusto ko sana mag-journal. Susulat ko lahat ng mga mga naramdaman ko para mababalikan ko, kasi tamad ako magsulat talaga. Pag nagsulat ako, pagka tinamad ako magsulat, doktor na yung sulat ko, hindi ko na maintindihan. So sabi dun sa ko kahapon, nabasang devotional kay Brenda Walls na give your faith. Kasi hindi pwede magsama yung dalawa na may fear ka tsaka may faith ka. Kasi minsan ganun ang nangyari sa akin ngayon parang may faith ako pero andun din yung fear. So paano mo harapin yung fear na yun? So kailangan mo rin talaga pang more deeper talaga kilalanin yung Panginoon, kasi siya lang talaga. Mga nakikita kong mga yung may ibang mga napanood din ako mga videos, kahit mga na-inspire din ako, mga artista na nakaranas din pala sila ng ganito. More lang talaga yung relationship mo sa Panginoon. Sabi ko nga yung lagi ka naman na sa church, whole day ka nga sa church pero yung puso mo parang wala doon. Kaya kailangan tulungan ng sarili at lumapit sa Panginoon. Yun talaga ang the best. Nasa process ako ngayon na gusto kong kasi parang ang hirap. Gumala na ako kung saan. Mahilig kami gumala talaga family. Dati pa kahit mga maliit pa yung mga anak namin, mahilig talaga kami mag-travel. Pero ngayon parang pangit na ramdaman ko ngayon kasi parang empty ako. Parang lutang ako ba na magkasama ko naman sana pamilya ko,
ganyan, pero may kulang. Ganun pala yun. Lord, help me to surrender everything to you. Help me, Lord, to overcome this naramdaman. Kasi sabi nga nung one time guys, dito si mama noong December, okay na ako kasi actually nasugod ako sa hospital talaga. 12 more night. Kasi sabi ko, first time kong inatake talaga, as in inatake ako na hindi ko alam na anxiety pala yun. Nag-start siya ng 10:30. Sabi ko, hala, grabing kabog ng dibdib ko, parang sasabog yung kabog ng dibdib ko talaga, sobrang as in. Sabi ko, hala, di ko na alam kung ano gagawin ko. Akit baba ako sa hagdan, uminom ko ng tubig, di talaga nawala yung, alam mo yung kabog talaga na sobrang ganon. Tapos yung yung tuhod ko nanginginig, sabay sila. Pinawisan ako, di ko alam kung nangyari. Tapos sabi ko kay J-Lord nun, gabing-gabi yun ha, patulog na yung mga bata. Sabi ko, Han, bakit ito naramdaman ko? Sabi niya, inhale, exhale ka lang kasi baka nga inatake na nga daw ako ng anxiety. Hindi ko naman alam mo yung mga anxiety yun. Tapos nakit baba ako talaga. Sabi ko, lo, mag alas 12 na eh. Syempre yung mga bata walang kasama. Gusto ko talaga magpadala sa hospital. Ay, na-emergency ako doon. Tapos in-interview ako ng doktor na nangyari, ganyan. Tapos, binipi ako, hala, ang BP ko umabot ng 160. High blood. Sabi niya, Dok, bakit sabi niya, hindi, normal lang po yan ma'am kasi kinakabahan ka. Ayan, hanggang sa pinag-test ako lahat ng ECG ako, normal naman lahat. Tapos baka daw may thyroidism ako, ganyan. Tapos na-test ko lahat. Alam mo yung nagpa-test ka tapos makukuha mo yung result, takot ka. Alam mo yung ganon. Kaya tawa ng Panginoon, November nangyari yun. Okay naman siya. Okay naman lahat ng results ko. Kaya sabi ng doktor sa akin, marunong ka dapat mag-handle. Kasi yun nga, ganun na talaga ang anxiety. Wala siya pinipiling lugar. Kahit ano pang ginagawa mo, atakihin ka talaga nun. So, inhale, exhale lang. So, ang ko ngayon, paano ko ba siya ma-overcome, no? Yung, ayoko nang ganito. Gusto ko yung kagaya ng normal lang na wala akong naramdaman na ganyan. Ano kaya, no? Kaya pag-pray niyo ako guys. Yun lang. Ayan ang itim-itim ko na. Sunog na ako.